Magandang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. At another property po ulit ang ibablog po namin dito sa aming hometown sa bayan po ng Kuya po, Nueva Ecija. At meron po kaming ipapakitang property po sa inyo dito na meron pong sukat na 8,000 square meter naman po ito. Nakaalong cemented road, 2 lane at ilang metro lang o ilang siguro mga wala pang 1 kilometro sa National Highway. O sabihin natin 1 kilometro po sa National Highway. At malapad po yung kanyang frontage simula po doon sa may mga talahe po na yun, may bakod po dyan hanggang doon po dito sa may sa may puno na ito. Sa mga 50 meters po ang kanyang entrada, estimate lang po yun. So 8,000 square meter na bukid po siya, pero may part po na may mga puno ng mangga. So ang sabi po ng source po namin, meron daw po itong 6 na malalaking puno ng mangga dyan daw po sa makakahuyan na yan. So hindi namin mapasok dahil alam niyo na po kung gaano kakasukal. At ito nga po yung nabubukid niya, siguro sabihin natin na sa mga 6 to 7,000 square meter po yung nabubukid po niya. So ang kabuuan daw po ay 8,000 square meter. At ito nga po ay siguro umaani po ito ng mga, sabihin natin na sa mga nasa 50 kaban siguro, 50 nakaban, pero depende pa rin po yan sa pag-aalaga nyo at syempre sa variety ng palay na itatanim nyo in case. Pero ito ay maganda rin po itong gawing residential dahil tabing kalsada, and po 2 lane, power line andyan lang po, tsaka internet connection, source of water po deep well, at malapit lang po ito sa town proper, mga ilang kilometro po lang sa palengke. At ayun nga po, pwede rin kayo mag-exit kung sakasakali, pwede kayo mag-exit sa Rosales Triplex exit o Carmen Triplex exit, pwede rin po sa Triplex. So ito yung sinasabi po ni Tatay, yung source ko namin sa boundary niya, ito pong kahoy na to, diretso daw po yan. So parang sabi niya pahaba daw to parang pahaba o square yung kanyang shape, sabi ni Tatay, yung source po namin. So ang presyo po nito, sabi po niya sa amin, i-asking daw po, sabi ng seller, ng 3 milyon, sabi niya po sa amin. So 3 milyon daw po yung asking po nito, at negotiable. At ito nga po ay buhay pa naman daw po yung nakapangalan sa title, sabi po ni Tatay. So buhay po yung nakapangalan, taga Maynila daw po yung may-ari po sabi po niya. Nakadirect po siya sa mismong seller ng property po na ito. Kaya kung anong yung binigay po niyang details at presyo ng property po na ito, ay doon po kami naka-relay po. Sasabihin po namin sa kung ano yung sinabi po niyang presyo po. So tignan niyo po kung gaano kaluwang yung frontage po niya, hanggang dun po sa mga talahib na yon. Ayan po. Tapos hanggang dun na po sa kahoy na yan. Ayan po. May mga solar light na po dyan sa may kalsada, internet, power line andyan po. At meron po yung mountain view sa part na ito, yung Mount Bulaylay. At dito po yung mga po niya, may mga puno po dito. So dito yung part na may mga puno, at yun po yung mga puno ng mangga din. So naka-boundary po ito sa alam ko sa nabenta po namin dyan, kasi may nabenta po kami dyan sa part na yan 2 hektarya naman po yung nabenta po namin dyan. So nakatabi daw po, tabing-tabi daw po, kasi yung part na yun may bahod na po dun kasi kami rin po nagbahod po dyan sa property na nabenta po namin dyan. Ayan po. So hanggang po kasama po yung buli po na yan, yung mga mangga na yun kasama po yan. So hindi ko na po mapuntahan yung ibang part dahil alam niyo po masukal. At baka mamaya maligaw ako sa kapal ng niya. Hindi, lang po. Pero kung sakaling po, yun nga po, sabi nga po namin na kung gusto yung ipalinis po sa amin yan, lilinisan po namin dahil meron po naman po yung mga tao na pwede nating sahuran, o pwede nating kunin yung kontrata nila kung magkano yung pabakod, gandi po sa paglilinis. Ayan po. So maganda, pang residential, pwede ka rin mag-business dyan sa harap kung gusto mong magtayo ng water station dyan, o mini grocery, o sari-sari store. Ayan po, pwede dyan. Pwede rin kayong kung anong gusto nyo i-business, pwede naman po dyan. Dahil 2 lane na road naman po yan, tsaka malapit na po ito sa National Highway. Mga 1 kilometro lang po siguro, o baka wala pa sa 1 kilometro. At
May mga kabahayan na po niya, marami rin pong kabahayan dyan. May mga kabahayan dyan, may mga napalibutan po ng mga kabahayan po ito. Pero itong part na ito ay bukirin po siya. Kagaya po dyan sa ibang part dyan, mga bukirin po yan. Kaya masukal lang po ngayon dahil naani na. Dito nga, ang daming damo, sayang kung may mga alaga silang mga hayop sana dito, pwede nilang isuga dyan eh. Ayan po. Siguro, ito ba yung sinasabi natin o yung kabila, yung boundary niya. So, malalaman pa natin yan para pinasukat po natin itong property na ito. So, yung obligasyon naman po ng bawat isa ay ayun nga po sa 3 milyon negotiable pa po. Pero yun nga po ang sabi ay sakot naman po ni seller yung capital gain tax po niya at yung porsyento ng ahente at ganoon din po yun nga po sa buyer naman po ang sasagutin niya is yung transfer of title na po, deed of sale at yung relocation survey, yun na lang po yung pag-usapan nyo kasi mostly ganoon naman talaga sa batas po kung sino yung nagbenta siya magbabayad ng capital gain, kung sino po yung nagbenta, kung ano siya ng agent, siya rin po magbabayad ng 5%. Pero sa transfer of title naman po, yung documentary stamp sa buyer po talaga yun, transfer of title sa buyer po, deed of sale sa buyer po yun. Pero yung ano po, yung relocation survey, depende na po yan sa usapan nyo po kung sakasakali po. Ayan, so hindi ko na po mapasok yung ibang part. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.